Upang Ilonggo, Please subscribe subscribe and like. and share. And magandang araw po sa lahat nating mga kababayan. Naku mga kababayan, eto na naman. Napakakurakot talaga ito ni PBBM. Kaya talagang bansag sa kanya, weak leader, mga kababayan. Biruin mo ba naman mga kababayan? Isa na namang dam ang inaugurasyon at tinatinan ng ating mahal na Pangulo sa Iloilo. Biruin mo yan. Grabe talaga. Napaka-weak leader talaga ni PBBM. Grabe. At napakakurakot. Biruin nyo, ngayon mga kababayan, nitong July 16, nag-inaugurasyon ng bagong dam sa Iloilo. Ano kaya masasabi na naman ng mga didilis dito mga kababayan? Kasi nakikita ko doon sa post ng ating mahal na Pangulo, pinagtatawanan ho nila ang ipinitayong dam ng gobyerno doon sa may Iloilo mga kababayan sa Kalinog. Na alam naman natin na napakalaking tulong yun para sa ating mga magsasaka, lalo na doon sa Iloilo. Mga kababayan. Subalit itong mga kababayan natin na pailan-ilan, na alam naman natin talaga na wala silang ibang nakikita na magandang ginagawa ng gobyerno, na lalo na ni PBBM. Puro paninira na lang ang nakikita nila sa ating mahal na Pangulo. Kahit nakikita na ho nila, kahit isiksik na yan sa mata nila, hindi pa rin yan sila maniniwala. Tulad po nito mga kababayan, isang dam ang inatinan ng ating mahal na Pangulo para sa inauguration. Pero ayaw pa rin nila yan maniwala, mga kababayan. Kasi sinasabi ho nila dyan, ginagawa lang daw yan ni PBBM para pabango. Hindi naman daw yan totoo. Kaya ito mga kababayan, gawa-gawa lang. Tapos na makikita na ho natin. Tapos na ang proyekto. Paano kasi mga kababayan? Ang ating mahal na Pangulo, makikita mo, talagang may proyekto na natapos. Yung nakaraan na administrasyon, ano po ba ang natapos, mga kababayan? Binondo Bridge. Ang laki ng inutang, tapos hindi natapos. Binondo Bridge lang ang natapos. Tapos galit na galit sila sa ating mahal na Pangulo. Bakit? Naiinggit kayo, no? Naiinggit kayo, no? Ganun lang yan, Pag-inggit niya, sabi nila, pag-inggit, pikit na lang, mga kababayan. Ito po, basahin ko lang Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inaugurasyon, 3 dam ng Jalwa River Multipurpose Project sa Barangay Alcalaga, Kalinog, Iloilo, noong Martes, Hulyo 16, 2024. Ang proyekto anya ay nagbibigay din ng daan para sa hinaharap na pag-unlad ng island fishery, floating solar energy sa lugar. Ano ito mga kababayan? Grabe talaga, no? Biruin mo yan, magpapaunlad ng fishery, floating solar energy. Doble klara, no? Mga kababayan, may solar energy din na ilalagay. Nako mga kababayan, ganyan ang isip ng ating mahal na Pangulo. Diba? Tingnan nyo mga kababayan, hindi lang dam ang purpose, kundi makakakuha pa ng energy. Mga kababayan, weak leader? Yan ba ang weak leader? Hindi nag-iisip? Walang ginagawa sa bansa? Paano mga kababayan? Yan ang weak leader na matalino. Maraming alam. Mga kababayan. Tapos sasabihin yung weak leader. Paano kasi kakapanood nyo kay Maharlika? Alam niyo si Maharlika, yan mga kababayan, hindi yan nabigyan sa posisyon yan sa gobyerno, kaya nagagalit. Ngayon, gusto niya talaga pabagsakin si PBBM para makaganti siya. 'Di ba? 'Di ba? O, asan siya ngayon? Nasa Amerika.
Makakauwi ba dito sa Pilipinas? Hindi, mga kababayan. Eto, babasahin ko lang. Ang bagong pinasinayaan ng piston na Jalwar Dam Project sa Iloilo ay naasahan magpapalakas ng produksyon ng bigas at makakatulong sa supply ng kuryente sa Panay Island. Sinabi ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Totoo yan, mga kababayan. Biruin nyo, ha, mga kababayan. Sa ngayon, alam naman natin na dumaan ang El Nino. So kung meron tayo maraming dam, makakapag-imbak tayo ng maraming tubig, tuloy-tuloy ang pagtatanim ng ating mga magsasaka ng palay, mga kababayan. Tingnan nyo, di ba, napakatalino talaga ni PBBM. Lahat talaga may proseso. Hindi yung sasabihin nyo, ibaba agad yung 20 pesos na bigas. Hindi ho yun, mga kababayan. Hindi ho yun magic, mga kababayan. So ito na yun eh. Ito na yung paraan ni PBBM na maipsan at matugunan na mapababa niya ang presyo ng bigas. Hindi lang ho pang madalian. No? Ayun niya ng pangmadalian, gusto niya pang matagalan. Ito yung solusyon din eh. Kasi mga kababayan, kung ang ating mga magsasaka ay may sapat po na supply ng tubig, ay tuloy-tuloy po sila makapagtatanim ng kanilang mga palay. Eh paano kung wala silang supply ng tubig, mga kababayan? Diba tulad ngayon, El Nino? Hindi nakapagtanim po ang ating mga magsasaka dahil sa kakulangan ng tubig. Kaya ito ang ano ng ating mahal na Pangulo para matulungan din ang ating mga magsasaka na matuloy-tuloy ang kanilang pagtatanim ng palay. Kahit na mainit, meron pa rin sapat na tubig, may sapat na patubig para sa kanilang mga sinasaka. Di ba napakatalino ng ating mahal na Pangulo? Tulad yan, meron pang energy. Maglalagay pa sa ng floating solar, mga kababayan. Na ngayon na meron na po, saan ba yun? Meron na po rito, floating solar, mga kababayan. Na alam naman natin ngayon dito sa ating bansa, talagang kapuso tayo sa kuryente. Ayan po, mga kababayan, ha. Isa na ito, patunay na talagang ang ating mahal na Pangulo ay ginagawa niya ang lahat. Sige nga, sabi ng ating mahal na Pangulo, babangon tayong lahat. Lahat tayo. Pero na lang sa mga hindi, sa mga ayaw. Kasi alam niyo naman, ang kumukonta sa gobyerno, yung mga anti-Marcos na dating namang sumusuporta sa kanya dati, ngayon ay dahil hindi nila nahawakan ang ating mahal na Pangulo, kinontra na nila. 'Di ba? Kasi gusto nila hawakan eh. Marcos yan, mga kababayan. May sariling desisyon yan. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Jalwa River Multipurpose Project Stage 2 sa Kalinog, Iloilo, kasama ang ilang dignitaryo, kabilang ang Korean Ambassador to the Philippines. Yan po, mga kababayan. At ayon dito, mga kababayan, palalawakin ng proyektong ito ang lugar na serbisyo ng National Irrigation Administration ng 9,500 na ektarya at makikinabang na humigit kumulang 25,000 na magsasaka na may walang patid na supply ng tubig sa irigasyon. Diba? Grabe, mga kababayan. 25,000 na mga magsasaka. Walang patid na supply ng tubig. So, ibig walang tigil na supply ng tubig. Kasi sapat ang tubig para sa kanilang mga sinasaka. Kahit madaanan pa ng El Nino, katulad ng El Nino ngayon, may sapat pa rin sila ng tubig. Diba? Napakatalino ng ating mahal na Pangulo. At hindi lang yan, mga kababayan. Alam niyo po ba na sa inaugurasyon na yan ay kasama ang mga dilawan? Ayan po sila, mga kababayan. Ayan, kung makikita nyo yan. Kasi nga, mga kababayan, nakikita ho nila maganda naman ang ginagawa ng gobyerno, ng administrasyon ni PBBM. At siyempre, mga kababayan, administrasyon na yan eh. Buti pa itong mga dilawan eh. Kung sino na ang nakaupo,
ay sumusuporta na sila. Kasi nakikita naman nila may pagbabago eh. Hindi katulad po ng mga DDS, kahit may nakita ho silang magandang ginagawa ng gobyerno, ayaw nila. Kasi nga, gusto na nila, palitan talaga si PBBM. Diba? Gusto nila, pinaparesign pa nga si PBBM. Kasi isa lang ho yan ang ibig sabihin. Ha? Kaya gusto nila paresign si PBBM para mapalitan na, para ano? Siyempre mga kababayan, tingnan nyo naman, nangyayari ngayon sa Pugo. Unti-unti na uungkat. Sino po ang susunod kay Harry Roque? Naku mga kababayan, aasahan na po natin yan na marami pang madadawit sa Pugo. Kaya minamadali nilang paresign na daw si PBBM. Tulad yan, meron silang sinasabi nitong July daw. Pabababain na sa pwesto si PBBM. Hindi natin alam, baka may binabala ko sila sa araw ng suna ni PBBM. Pero, yan ay hindi papayagan ng kapulisan ng Armed Forces of the Philippines kung ano man ang binabalak nila. Mga kababayan. Pero inyo, nakiisa na ang mga dilawan sa kay PBBM. So, ibig sabihin nito, mga kababayan, sila po, nakikita na ho nila na maganda ang layunin ng ating mahal na Pangulo. Kayo po mga kababayan, ano ang masasabi nyo at makukomento nyo? Maraming salamat at magandang araw po sa inyo lahat. God bless. Thank you.